meron ako nabasa. Actually, ito po ay marami nang nagsabi sa akin ito. Hindi ko pinapansin kasi parang iniisip ko nga baka naman hindi totoo. Diba? Baka naman na ito'y gawa-gawa lang. May mga nag-email sa akin tungkol dito. Sabi ko, sige nga, tingnan nga natin. Nung tinitingnan ko, nung binasa ko, ang dami niyang accomplishment. In fairness, ito tayo naman, patas naman tayo eh. Marami siyang accomplishment. As a matter of fact, ano nga daw yung collection sa custom sa Cebu ito marami daw siyang collection. Sabihin, tagumpay daw siya, naabot daw niya yung kanyang quota sa pangongolekta dyan sa Cebu. Kasi ito yung district collector na nagngangalang Alexandra Y. Lumontad. Marami nagsasabing negosyante sa akin dyan sa Cebu na medyo ano daw ito, punahin ko daw. Sabi ko, bakit? Kasi yung collection daw, maalumalya. Sabi ko, ayoko maniwala sa ganyan. Kasi alam mo naman yung mga sumbong-sumbong na ganyan, minsan, delicates, di ba? Mahirap. Pero ito matindi. Tandaan niyo, may connection ito sa pera ng taong bayan. May lumabas na balita. Ito yung nilabas ni Ramon Tulfo, Simon Tulfo. Ano sabi niya dito? Sabi ko nga, nagulat talaga ako dito kasi naririnig ko na ito May nag-i-email na sa akin tungkol dito Sabi dito, ganit daw ang Custom District Collector sa Cebu Port na si Alexandra Y. Lumontad. Nagrereklamo ang kanya mga tauhan dahil gusto niya sa kanya lang napupunta ang lahat ng lagay at wala sila ayon sa akin Tweety Bird. Which is, sandali, nagrereklamo sila kasi hindi sila nalalagyan? Hindi nabibigyan ng lagay? Oo, at least honest. At least honest yung nagsumbong kay Tulfo. Paano naman kami na nagtatrabaho din? So, ibig sabihin nito, ganid. Parang, sabi ko nga, ano to? Parang ala Zaldico, tsaka ala Romualdez, kinuha na lahat. Ganun ba? Ganun ba ang ibig sabihin nito? Paano naman kami nagtatrabaho din? Sabi ng mga custom employees ng Cebu sa Corrupt, gaya ni Lumontad. Binabasa ko lang ito Ito isa ni Ramon Tulfo. May kasabihan na, ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. So mga magnanakaw, alam mo naman pag ang ganid, galit din yan sa kapwa niya ganid Kasi parang sa kanila, hindi patas. Dapat pare-pare tayo nakikinabang. 3 lang na brokers ang pinaoprobahan na makipag-transact sa Port of Cebu Customs Office para dumiretso kay Lumontad ang tara o lagay. Naku po. Kung magpapatuloy ang ganoong lakaran, hihina ang koleksyon o customs revenue ng Port of Cebu. Ilang beses na nareklamo ang ibang custom broker sa bagong patakaran pero di raw pinapansin ni Lumontad. Ibig sabihin, marami na daw nagrereklamo, hindi daw pinapansin. Palagi niyang sinasabi o nini-name drop na malakas siya kay Finance Secretary Frederick Go. Ito ba yung Finance Secretary na hindi uma-attend sa hearing? Si Lumontad kasi kay kamag-anak ng basketballistang si James Yap. Naku po, na matalik na kaibigan naman ni Secretary Go. So yung kamag-anak ni Lumontad na si James Yap ay kaibigan ni Frederick Go. Naku po. Alam kaya ito ni Custom Commissioner Ariel Nepomuceno? Ginigising natin. Baka tutulog-tulog itong commissioner natin na si Ariel Nepomuceno. Mukhang merong ganid daw sa baba ng ninyo. Sabi ni Ramon Tulfo. Ako, hindi ko sinasabi. Wala po akong alam dyan. Hindi ko sinasabing ganid dyan. Ito'y report na nakakarating din sa akin. Pero ang talagang naglabas dito ay si Ramon Tulfo. Ngayon, huwag naman natin husgahan kagad. Kayo naman, huwag tayong judgmental. Hindi kasi ito personal knowledge ito May mga kilala tayo dyan, mga negosyante dyan. Nagsusumbong sa atin at sinasabing, tulungan mo naman kami dito. Medyo ganid yung aming dito. Sinasabi, ayoko maniwala. Kasi nga, malay mo, baka lang pero dahil nga sa dumabas na kay Ramon Tulfo, ako ito lang. To be fair with Alexandra Y. Lumontad, Custom Commissioner Ariel Nepomuceno, baka gusto mong imbestigahan etong mga nangyayari na to. Unless you are part of this. Unless kasangkot ka dito. Kasi kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. Para malaman natin ang katotohanan. Kasi ang balita talaga, matindi daw ang koleksyon yan. Kahit itingnan ninyo, i-google ninyo, malaki daw ang koleksyon na nakuha. At sabi nga 100 days milestone sa pamumuno niya dahil sa taas ng koleksyon. Ang tanong, saan napupunta yung koleksyon? Yeah? Hindi porket mataas ang koleksyon, diretso sa gobyerno. Example niya, noong February daw 2026, ang revenue daw na inabot ay 3.5
billion. Lumagpas sa target ng gobyerno. Yun daw di umano ang koleksyon na natatanggap dyan. Ngayon, wala tayo sinasabi na kinurap nito ni Alexandra Y. Lumuntad, pero may akusasyon sa kanya at nilabas ni Ramon Tulfo. Ngayon, para mas maganda, malinis ang pangalan ni Alexandra Lumuntad, tanungin natin yung custom commissioner na si Ariel Nepomuceno, inimbestigahan nyo na ho ba ito? Baka naman hindi kayo kumikilos o baka naman kasama kayo dyan sa nagaganap dyan. Kasi balita ko, nini-name drop daw palagi. Ayan sinabi dito. Sabi ni Ramon Tulfo, palagi daw niyang nini-name drop ang pangalan ni Secretary Frederick Go. Secretary Frederick Go, ginagamit daw ang pangalan mo, di umano, allegedly, nito ni Alexandra Y. Lumuntad, kaya ang lakas daw niya dyan. How true is this? Can you make an investigation? This is a legit news o paratang. Ito'y matinding akusasyon ni Ramon Tulfo. Therefore, you have to conduct an investigation to know the truth. Kasi kung ganito pala kalaki ang koleksyon na natatanggap ng gobyerno, ito ba ang dahilan kung bakit ayaw ninyong ibaba ang VAT? Dahil kung sino man ang kumikita sa mga koleksyon ay mababawasan ito? O baka naman may entregang napupunta sa Malacanang, kaya ayaw ninyo ibaba ang VAT? Mga kababayan, maging mapagmatsyag tayo. Dahil sabi ko nga sa inyo, habang ang ating Pangulo ay nagja-jogging, marami ang umaabuso. Kasi nga, again, nawawala ang konsentrasyon sa issue ng korupsyon dahil sa mga optics na ginagawa ninyo o di kaya naman ay nawawala sa totoong isyung kinahaharap ng bawat Pilipino, ang kahirapan. Again, nananawagan tayo kay Custom Commissioner Ariel Nepomuceno. Imbestigahan mo ito si Alexandra Y. Lumuntad. Hindi mo ito iimbestigahan kung kasangkot ka. Pero kung hindi ka kasangkot, iimbestigahan mo ito. At ikaw naman, Finance Secretary Frederick Go, alam mo ba ito? Baka naman pinalulusutan ka. Kasi balita nga daw, sabi ni Ramon Tulfo, ginagamit palagi ang iyong pangalan. Tingnan natin kung gagalaw ang gobyerno dito. Baka naman may babawasan. Hindi natin alam.